Anak! Sige. Anak! Sige, ano ka lang. Anak, yan, anak ko. Ito na, mahal ko. Ayan, anak. Sige anak, iyong basahin ang alpabetong Tagalog. Abakada, lamanapa, wala. Magaling anak, napakatalino mo talaga. Ang galing mo! Makalipas ng maraming buwan, tinuruan din si Rizal ng iba't ibang pribadong tagapagturo gaya na lamang nina Maestro Celestino, Padua at Monroy na nagturo na magbasa, magsulat at sa asignaturang matematika. Napagdesisyon na ng ama ni Rizal na siya ay kinakailangan ng pumasok sa paaralan. Mahal ko, hindi pa pwedeng palagi na lang siya dito sa ating tahanan turuan. Hindi mo ba alam na sakitin ng ating anak Sesko? Oo, alam ko, ngunit masasana rin siya at lalakasin ang kanyang katawan. Pasyano! Pasyano! Pinapatawag na daw po ako, tatang. Oo, Pasyano, ihatid mo sa binyan ng iyong kapatid na si Pepe at doon na nga siya mamamalagi at mag-aaral. Sige po, tatang. Sige. Lumipas ng ilang taon ay sinamahan ni Pasiano si Rizal na mag-enroll. Hindi ka namin maaaring tanggapin dahil una, ikay nahuli na sa ikinalagang registrasyon. Ikalawa, mukha kang sakitin at pagtatin para sa iyong edad. Paumanhilog po, Padre. Nakakasiguro po ako na mahusay sa pag-aaral itong si Jose at naniniwala ako magdudulot siya ng magandang reputasyon sa ating paaralan. Kaya nararapat natin siyang tagapili. Sa pag-aaral ni Rizal sa Ateneo ay hindi naging madali. Ngunit siya ay magaling sa klase at maraming humahanga sa kanyang katalinuhan. Ipinagpatuloy ni Rizal ang sipag sa pag-aaral. Siya ay nakakuha ng mga medalya at nanatiling matataas ang mga grado. Napakahusay mong magsulat ng mga tula, Jose. Ipagpatuloy mo lamang sa pagsulat. Ako'y nakakasiguro, hindi mo magandang pinagbukas sa larangan ng literatura. Gracias! Hindi man naging madali ang mga unang taon ni Rizal sa Ateneo, pero lubos niyang pinaghirapang makamit ang matataas na grado upang matuwa ang kanyang ina na sa mga panahong iyon ay kasalukuyang nasapitan pa. Sana po kayo. Lubos po akong nangungulila sa iyong pag-aalaga sa akin. Oo anak, pumunat na nang isipin. Mabuti naman yung kalagayan ko dito. Ikaw ba? Kumusta na iyong pag-aaral? Mabuti naman po, Nanang. Matataas po ang aking mga marka. At 3 buwan na lang po, magkakasama na din tayong muli. Sana nga anak magkatotoo yan. Taong nakalipas na si Rizal ay nasa 16 na taong gulang na, madama niya ang kanyang unang pag-ibig na si Segunda Katibak nang minsay dumalaw ang kanyang kaibigan na kasama ang dalaga. Noong Marso 23, 1877, dumating na rin ang araw ng kanyang pagtatapos. Natanggap ni Rizal ang pinakamataas na parangal at nakamit ang Bachelor ng Arts. Pagkatapos nito, kinailangan niya nang bumalik sa bayang Calamba, kung kaya't kinailangan na itong magpaalam sa dalagang unang nagpatibok ng kanyang puso. Kamusta, Jose? Mabuti naman. Gusto ko sanang magpaalam sa iyo. Ako'y uuwi na sa aming tahanan sa Calamba at baka hindi na kita makita ngayong bakasyon. Ako man ay uwi sa aming bayan sa Lipa. Sige, paalam mahal ko. Kasi, ano ba ang iniisip ko? Masyado ka ng maraming nalalaman at baka mapugutan ka ng iyong ulo. Sesko, magkipigilan niya ito anak mo? Hayaan mo siya, Tiyo. Kung yan ang nais niya, ay bigyan mo na natin siya ng pagkakataong magdesisyon ng kanya. Ina, suportahan na lang natin si Jose. Mas maganda siguro kung mas maiintindihan niya ang kalagayan ng ating bansa sa pamamagitan ng edukasyon. I promise my love Ayos na po ako. I won't make that mistake again.
forgive me and be my love again. Sa pag-aaral ni Rizal sa universidad ay hindi naging madali sa kanya. Siya ay nakaranas ng pamumuno. Eh, sa salitang Latin, hindi lang din po, guro. Ikaw, say, maliit ka ng bata, ang laki pa ng ulo mo, maliit pa lang palaman mo. At ibang pamamalakad na hindi kailanman naranasan niya sa Ateneo. Chonggo, chonggo, chonggo. Tunggo, isa naman sa iyo, bangus. Di bali ng bangos, kaysa naman sa iyo, chonggo. Maitim na, konti pang kalaman. Ano ito? Ano nangyari sa inyo? Jose, halik ka na rito. Sa kabila nito, nagawa pa din ni Jose Rizal na makapag-aral at mangingibabaw sa lahat ng mag-aaral sa Binyan. Ang pangalawang pag-ibig ni Jose Rizal. Kay gandang mga bumata. Salamat, Jose. Walang anuman naman para sa iyo. Leonor, minsan ay hinihiling ko kay Bathala kung sana hindi na lang tayo naging magpinsan. Hindi ko nakasikayang ang aking nararamdaman. Gusto ko nang ilabas at iyong namanin at yakapin ang iyong harap ng buong puso na kasama ka. Pero Jose, paano kung malaman nila ang relasyon natin sa isa't isa? Ano na lang gagawin natin? Itatahanan kita kung magkaganoon. Ngunit hindi muna natin itaalam sa ating mga magkaanak ang ating lihim na ugnayan. Naging makulay at masaya ang bawat araw na lumipas na magkasama ang kasintahan. Hindi maitatago ang kilig na nadarama sa isa't isa. Ang unang pag-alis ni Jose Rizal. Mahal kong kapatid, nais kong ipabatid ang aking pasasalamat sa iyong pagsuporta sa aking planong pag-alis. Iilan lamang kayong nakakaalam ng aking ninanais, tulad ni na Ate Saturnina, Lucia, Tio Antonio, ang mga Valenzuela, at ang aking ilang matatalik na kaibigan. Kung maaari, ipabatid mo sa ating mga magulang at sa aking minamahal na Leonor. Patawarin nila ako sa aking biglang paglisan. Hindi ko kailanman kalilimutan ang aking misyon, at ito ay ang mag-obserba sa pamumuhay at kultura, lengguwahe at aduana, industriya at komersyong, ang gobyerno at batas dito sa Europa. Ito ay magsisilbing aking paghahanda upang makatulong sa pagpapalaya sa ating bansang inaapi at tinapak-tapakan. Mamahal, Pepe. Jose, akala namin ay hindi ka na makakarating. Ang tagal ng biyahe. Mahaba ka. Napakaganda ng iyong Barcelona. Oo nga, handa na kami mag-inuman para sa iyong pagdating. Salamat sa inyo. Napakaganda ng iyong pagtanggap sa akin. Para sa isang kaibigan at para sa isang bagong kabanata sa ating buhay. Kampay! Ano ba mga kaibigan? Habang ako'y naglalakad sa kalye ng Barcelona, napagtanto ko na mahalaga ang papel ng edukasyon sa ating bayan. Oo, Rizal. Mahalaga ang kaalaman upang makamit ang tunay na kalayaan. At dito sa Espanya, marami pa tayong matututunan. Ang mga ideya ng mga liberal at mga reformista ay pwede pa nating ipakalat sa Pilipinas. Tama! Dapat natin ipaglaban ang ating karapatan. Ang layunin ng propaganda ay hindi lamang para sa kalayaan,
kundi para sa pagkakapantay-pantay at pag-unlad ng ating mga kababayan. Paano natin may sasagot para dito? Kailangan natin ng maraming usapin at suporta mula sa mga Pilipino dito sa Espanya. Magsimula tayo sa pagsusulat. Kapahalagan at mga artikulo ay makakatulong para iparating sa ating mga kababayan. Ang La Solidaridad ay isang halimbawa. At dapat din natin magpag-ugnayan sa mga lokal na reformista. Mahalaga ang kanilang suporta. Ang pagkakaisa ng Pilipino sa loob at labas ng bansa ay susi sa ating tagumpay. Ipakalat natin na tayo ay may boses. Kaya naman Rizal, dapat pagsagawa tayo ng mga pulong at talakayan. Ipakalat ang mga idea ng ating kilusan. Eksakto! Lahat tayo ay may papel na ginagampanan. Magtulungan tayo at ipaglaban ng ating bayan. Para sa bayan! Mabuhay! Mabuhay!